Magandang araw po, Miss Kali. Hindi ko alam kung tama bang ibahagi ko to, pero matagal ko na itong tinago. Gusto ko lang sanang mailabas. Baka sakaling may iba pang nakaranas ng ganito. Nangyari ito sa tito ko. Pero ako rin mismo ang nakasaksi sa mga huling karanasan niya sa universidad. Late 90s nag-aral ang tito ko sa isang kilalang state university sa Batangas. Medyo luma na ang campus, maraming puno, malamig ang simoy ng hangin kahit tanghali. Pero sa gitna ng katahimikan nito, may isang gusaling parang kinalimutan ng panahon, ang lumang main. Nasunog ito noong 1970s. Ayon sa mga matatanda, nagsimula ang sunog sa library sa ikalawang palapag. Wala raw nakaligtas na dokumento. May mga bulong-bulungan na may estudyanteng naiwan sa loob, pero walang kumpirmasyon. Ang natira sa gusali, mga itim na pader, sira-sirang bintana at hagdanang halos kainin na ng kalawang. Ginagamit pa rin ang ikalawang palapag bilang art studio ng mga fine art students. Doon nag-aaral ang tito ko. Isang masugid na pintor, tahimik at mahilig magpuyat. Isang gabi, bandang alas 8, mag-isa siyang nagpipinta sa studio. Bigla raw siyang may narinig na yabag mula sa ibaba. Mabigat, parang basang sapatos sa kahoy. Akala niya janitor. Pero maya-maya, tumigil ang mga yabag. Tapos may mahinang tunog ng kuko sa ilalim ng sahig. Para bang kinakamot ang kahoy mula sa ilalim. Hindi niya pinansin, pero sa gilid ng kanyang paningin, may nakita siyang isang aninong dumaan sa may bintana. Walang tunog, pero tila may iniwang lamig sa paligid. Nang pauwi na siya, ay saktong naandoon na ang panggabi na gwardya. "Ang sipag mo naman, iho," sabi nito. "Umuna na ba ulit ang nobya mo?" Nagulat siya. "Sino po?" "Yung babaeng kasama mo lagi doon." Wala siyang nobya at lalong laging walang kasama. Saglit na lumamig ang paligid sa pagkakataong iyon. Simula noon, nag-iba na ang mga obra ng tito ko. Puro imahe ng isang babaeng naka-uniforme, mahabang buhok, at may sunog sa gilid ng muka. Iba-ibang ekspresyon, minsan malungkot, minsan galit, minsan nakangiti ng malamig. Pero palaging may iisang linya sa bawat obra. Nandito pa rin ako. Lalo siyang naging tahimik, nagpupuyat na halos gabi-gabi, nagkukulong sa kwarto, at late lagi nauwi galing studio. Dumating ang punto na hindi na siya kinikilala ng mga kaklase niya. Parang hindi na siya yun, sabi ng isa sa kanila. Lagi siyang tulala, parang may kausap sa likod mo habang kausap mo siya. Sinamahan ko siyang minsan. Nagpaiwan siya sa studio. Habang naghihintay ako sa hallway, habang nakatingin ako sa salamin sa may fire exit, nakita ko siyang nakaupo sa harap ng canvas. At sa likod niya, may babae, nakatayo, nakatingin lang. Tila hindi kita ng mata, pero malinaw sa salamin. Isang matandang janitor ang nagkwento. Noong 1970s, may babaeng estudyante na buntis na di umanot, anak daw ng isang propesor. Nahuli raw itong umiiyak sa library isang gabi. Kinabukasan, nagliyab ang gusali. Sabi ng ilan na hindi aksidente. Ang bangkay, natagpuan sa ilalim ng lamesa. Yakap ang bag,
Sa loob ng bag, isang lumang sketchbook, puno ng larawan ng batang lalaki. Pintor din daw ang ama ng dinadala niya. Hindi pa rin kami makasigurado sa kwentong iyon dahil ang sabi ay natupok nga daw ang lahat at walang nakumpirmang nasawi sa naganap na sunog. Graduating na noon ang tito ko. Isang araw, pinatawag siya para sa exhibit ng mga thesis artwork. Inihatid ko siya sa studio. Wala siyang imik. Nakaitim siya simula ulo hanggang paa na hindi naman niya madalas ginagawa. Pagbalik ko, matapos ang 2 oras, dumiretso ako sa loob. Walang tao. Pero sa gitna ng studio, may bagong painting. Isang babae. Sunog ang kalahating muka. Nasa likod siya ng isang lalaki na nakaupo sa silya. Hawak ang brush. Ang lalaki, walang muka. At sa ilalim ng painting, may mga salitang iginuhit gamit ang dugo. Totoong dugo, ayon sa test na ginawa ng faculty. Hindi ko siya iniwan. Siya ang nasa akin ngayon. Pagkatapos nun, nagpatuloy ang tito ko sa buhay niya. Nagtrabaho, nag-asawa, nagkaanak. Pero sabi ng nakakakilala sa kanya noon, hindi na siya bumalik sa pagguhit. Bigla siyang nagbago. Lahat ng dati niyang nakagawian ay nag-iba. Wala raw siyang emosyon. Parang ibang tao na. Minsang reunion ng batch nila, may class picture silang kinunan. Paglabas ng photo, may isang estudyanteng babae sa gilid. Hindi nila kasama. Naka-uniforme ng 70s at ang kamay niya nakapatong sa balikat ng tito ko. Noong tinanong siya kung sino yon, ang sagot niya lang, matagal na kaming magkasama. Jeremy. Magandang araw po, Miss Kali. Ako po si Lenny, 34 years old. Ito pong kwento ko ay kinuwento lang din sa amin ni Lola. Dati po kasi, natatandaan ko, may mga panahon na ginagawa namin ang mag-umpukan at makinig sa mga kwento nila. Sana po ay ma-post nyo din kung sakali. Noong dekada 80, pagkatapos ng ilang taong pamumundok, ay napagpasyahan ng lolo at lola ko na bumaba na sa kapatagan para subukang mamuhay ng normal. Sa tulong ng isang kamag-anak na nagtatrabaho sa lokal na pamahalaan, pansamantala silang pinatuloy sa isang lumang gusaling pag-aari ng gobyerno sa isang probinsya sa hilaga ng Luzon. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar. Gaya lang din po ito ng mga tipikal na probinsya noong araw. Medyo magkakalayo ang mga bahay. Wala pang kalsada at mga sasakyan. Payak at simple ang pamumuhay. Ang gusali ay luma na. Gawa sa makakapal na konkreto at may 3 palapag. Ayon sa mga matatanda, ito raw ay dating kinubkob noong panahon ng Hapon at ginamit bilang himpilan at kulungan. Bago pa man ang martial law, naging opisina ito ng mga lokal na opisyal. Pero mula nang mawala ng pondo, iniwan na lang itong abandonado. Maliban sa ilang piling pamilya, gaya ng lola at lolo ko na walang ibang matutuluyan.
Sa unang linggo, tahimik naman ang lahat. May malamig na simoy ng hangin sa gabi at minsan, rinig ang huni ng mga kwago sa paligid. Pero makalipas ang isang buwan, nagsimula ng mapansin ng lola ko ang mga bagay na hindi maipaliwanag. Una ay ang mga yabag. Gabi-gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, may maririnig silang mabilis na mga hakbang paakyat ng hagdan. Hindi ito gaya ng normal na lakad ng tao. Ito ay mabibigat, padabog, parang may hinahabol. Kasunod nito, ang pinto ng kanilang kwartong kahoy ay biglang uugain ng sobrang lakas na para bang may desperadong gustong pumasok. Pero pag nilapitan nila ang pinto, walang tao sa labas. Walang aninong dumaan sa bintana. Tanging katahimikan lang ang kapalit. May isang gabi, naaalala ng lola ko, na sinubukan ng lolo ko na buksan ng pinto habang ito'y nilalagalag. At bigla raw itong tumigil. Ngunit sa labas, may naiwang malamig na ihip ng hangin, na amoy kalawang at luma, parang dugo. Sa mga sumunod na linggo, mas lumala pa ang mga karanasan nila. Mula sa kabilang kwarto, na ayon sa mga lokal ay dating selda ng mga nahuling sibilyan noon, ay may naririnig na boses. Hindi basta bulong, ito ay isang sigaw. Tulong! Tulong! Maawa kayo! Paulit-ulit, paputol-putol, basag-basag ang tinig. Parang pinaghalo ang sakit at galit. Kapag sinusubukan nilang silipin, bigla na lamang itong titigil. Wala ring ibang nakikitang tao roon, kahit patanghaling tapat. Sa banyo, kung saan iisa lang ang kubeta, sa bawat palapag, ay may naririnig na manghikbi. Hindi mo maririnig agad kapag pumasok ka, pero kapag tahimik ka lang, makikilala mo ang tunog ng isang umiiyak na babae. Minsan daw, habang umiihi ang lola ko, ay biglang may malamig na hangin na dumaan sa tabi niya, kasabay ng paglamig ng sahig na parang may tubig. Pero pagtingin niya, tuyong-tuyo ang simento. At ang pinakamatindi sa lahat, ang mga kaluskos ng kadena. Sa tuwing lumalalim ang gabi, bandang 3:00, may naririnig silang dahan-dahang mga yapak. Hindi basta yapak ng tao. Ito ay tunog ng bakal na kinakaladkad. Parang may isang nilalang na may kadena sa paa. At sa bawat hakbang ay mabigat, mabagal, at puno ng hinapis. Minsan pa nga ay tila may kumakalusko sa kisame, gaya ng bakal na hinihila. Pero ang kisame ng gusali ay gawa sa matibay na tabla, at kahit ang mga pusa ay hindi makakapasok doon. Isang gabi, habang tahimik na nagkakape ang lolo at lola ko sa gilid ng pasilyo, sa ikalawang palapag, naramdaman daw nila ang biglang pagbigat ng paligid. Parang may sumasakal sa hangin. Tahimik lang ang gabi, pero ang mga ilaw na dating dim at madilaw ay biglang kumikislap. Sa dulo ng pasilyo, may aninong tumambad. Hindi nila agad maaninag kung tao ba iyon o hayop. Hubog ng tao, oo, pero ang katawan nito ay baluktot, ang leeg ay parang baliko, at ang mga kamay ay humahampas sa sahig para siyang gumagapang. Papalapit sa kanila. Tahimik, mabagal, walang tunog ang hakbang, pero rinig na rinig ang tunog ng kadena. Napakapit ang lola ko sa braso ng lolo ko. Nang sumilip sila ulit, wala na ang nilalang. Pero ang tunog ng bakal sa sahig ay patuloy na naglalakad sa kabilang dulo ng pasilyo. Papalayo, papunta sa lumang bodega ng silong.
Bago pa man sila tumuloy sa gusaling iyon, inalaan na sila ng isang matandang malapit lamang ang bahay doon na huwag bababa sa silong kung hindi kinakailangan. May mga naiwan pa raw doon, sabi ng matanda. Nang tanungin kung sino, ngumiti lang ito ng pilit. Mga kaluluwang ginapos sa kadena. Noong gera pa, hindi na sila nakauwi. Sabi niya, sa kabila ng babala, isang araw ay napilitan ang lolo ko na bumaba. Nawalan kasi sila ng gasera at baka may makuha sa lumang bodega sa silong. Dahan-dahan siyang bumaba. Hawak ang posporo. Habang pababa siya, may naaamoy siyang mabaho. Hindi lang basta amag, amoy burak at nabubulok na karne. Pagdating niya sa ibaba, nakita niyang puno ng alikabok ang buong silid. May mga kalawang ng upuan, sirang kabinet, at sa dulo, may mga lumang rehas. At sa harap ng rehas, may nakaupong nilalang. Tila isang lalaki, nakayuko at nakakadena pa rin ang mga paa. Noong una, inakala ng lolo ko na imahe lang iyon o isang manigang naiwan. Pero nang sumindi ang posporo sa dilim, dahan-dahang gumalaw ang ulo ng nilalang. Tumagilid ito at sumilip. Maputla ang muka, sunog ang balat sa gilid, at wala itong mga mata. Biglang namatay ang apoy ng posporo. Mabilis na tumakbo paakyat ang lolo ko. Halos mabali ang hagdanan sa pagmamadali niya. Nagtataka naman si Lola dahil hinihingal ito nang bumalik sa kwarto nila. Ang sabi niya lang ay walang gasera doon at walang pwedeng mapakinabangan. Kinabukasan, hindi rin nakatiis si Lolo at nabanggit niya rin kay Lola ang nangyari sa kanya sa silong at nagbilin siya na huwag daw papasok doon. Sa huling linggo nila sa gusaling iyon, sunod-sunod na ang mga paramdam. Sa gabi, sabay-sabay na ang mga tunog, yabag, iyak, sigaw, kadena. At minsan pa'y parang may umaawit ng isang lumang awit sa salitang Hapon. Isang madaling araw, may nakita ang lola ko mula sa bintana. May mga aninong nakapila sa harap ng gusali. Lahat ay nakatayo, nakayuko, at tila may sugat ang katawan. Parang mga kaluluwang naghihintay ng tawag. At sa pinakahuli ng pila, may isang batang babae. Nang tumingin ito sa bintana, diretso sa lola ko, ngumiti ito. Ngunit ang mga mata niya ay wala. Itim na butas na lang. Pag-alis nila sa gusaling iyon, hindi na raw sila luminon. At sa tuwing na ikukwento ng lola ko ito sa amin, sinasabi niya palagi, napakalupit ng dulot ng giyera. At hindi lahat ng naiwan sa giyera ay patay. Yung iba ay masasabing nakakulong pa rin. At sa lugar na yon, parang gusto nilang ipaalala na naandoon pa rin sila. Umaasa pa rin may makakaalala o kahit man lang may magdasal. Lenny. Hi Miss Kali, pasensya na kung medyo mahaba to. Pero gusto ko lang talagang i-share sa'yo yung gabi na yun. Isa to sa mga karanasang hindi ko makakalimutan habang buhay. Ako nga pala si Sarah. Nangyari to mga bandang 2010. May malaking event noon, festival, gaganapin dito sa bayan namin. Kaya busy kami. Sa school kumuha ng mga students na magre-represent ng bayan namin.
Sa quadrangle yung practice ng performance. Habang kami naman, sina Catherine, Trish, Jerome, Lian, Paulo, Kenneth, at si Ma'am Eloisa, yung bagong teacher na bagong assigned lang sa amin, pinadala sa annex, sa isang room doon, para magtulong-tulong sa paggawa ng props. Yung annex kali, iba talaga ang itsura. Medyo luma na yung mga room, pero parang normal lang siya. Para sa isang dati ng school. May ilang sirang mga bintana, kupas na pintuan, at pikas-pikas na pader. Madilim na noon, kasi hindi naman pwedeng buksan lahat ng ilaw ng bawat room. Doon lang kami tumuloy sa na-assign na room para gumawa ng props. Kahit bukas ang ilaw, parang madilim pa rin ang paligid. Yung mga pintuan, mga luma na, pero makakapalang kahoy, na medyo may bukbok. At minsan, kusa pang bumubukas kahit wala namang hangin. Yung klase ng lugar na kailangan na talaga ng renovation, pero hindi pa maipagawa dahil siguro kulang sa budget. Pagpasok pa lang namin, may napansin na agad si Lian sa sulok ng ceiling. May parang sapot ng gagamba na may itim na bagay sa gitna. Pero nung nilapitan namin, parang wala naman. Hinayaan na lang namin. Habang abala kami sa pagpuputol ng karton at pagpipinta ng mga backdrop, nagsimulang maramdaman ni Catherine na parang may kakaiba. Napapatigil siya tuwing parang may dumadaan sa hallway. Kahit kami lang naman daw ang nandoon. Hindi nagtagal, nagsimula na yung sunod-sunod, maliliit na kababalaghan. Una may natapo na pintura, pula, kahit walang humawak sa lata. Para bang may tumulak sa mesa. Walang hangin, walang tao sa likod. Tumulo ito sa sahig at para siyang bakas ng kamay. Sumunod si Kenneth na nagkakabit ng ilaw sa backdrop. Napahinto. Ang sabi niya, may narinig daw siyang bumulong sa tenga niya. Huwag kang lalapit. Akala niya si Jerome. Pero si Jerome nasa kabilang dulo ng room. Si Ma'am Eloisa halatang kinikilabutan na rin. Pero sinubukan niyang kontrolin kami. Sige lang, tapusin na natin to agad para makabalik na sa quadrangle. Kalmadong saad niya sa amin. Habang papalalim ang gabi, mas naging matindi ang mga nangyayari. Namatay ang ilaw sa labas, saka yung isang mahabang ilaw na dilaw sa hallway, papunta sa pinakadulong bahagi, sa may mga tambak na lumang lockers. Nang sinilip namin, may nakita kaming anino na dumaan, parang babae na mahaba ang buhok, pero hindi maaninag ang muka. Biglang nag-iba ang simoy ng hangin. Umalingasaw ang amoy na luma, parang bulok na damit na basa. Si Paulo, napahawak sa batok niya. Pagtingin niya sa kamay niya, may parang dugo, pero walang sugat. Ang akma ng pupunasan niya, bigla na lang nawala. At doon na nagsimula ang mas matinding kababalaghan. Habang nag-aayos kami, biglang nagsara ng malakas ang pinto, parang sinalpak. Ang lakas ng tunog, parang galit na galit ang pagkakatulak pasarado. Nagkagulatan kami. Nagtakbuhan kami sa gitna ng room. Nagkapit-kapit kamay. Si Trish umiiyak na. Tapos narinig namin ang yabag. Mabilis, mabigat, parang may humahakbang papalapit sa amin. Pero wala kaming makita. Hanggang sa tumigil ang paghakbang sa kung saan. Nagtitigan kami, hindi makagalaw. Si Ma'am Eloisa sinubukang buksan ng pinto, pero ayaw. Walang susunod sa kanya. Biglang bulong ni Catherine. Napalingon kami sa kanya. Nanlalaki ang mga mata niya. Nanginginig. Naririnig ko siya. Umiiyak siya, pero galit siya.
Galit na galit siya. Sa may bandang likod ng pinto ng room, doon namin siya nakita. Hindi ako sigurado kung lahat kami nakikita siya. Basta ang alam ko lang, lahat kami, doon nakapako ang tingin. Isang babae na duguan ng damit. Maputik. Parang kaedad lang namin. Naka-uniforme siya. Isang school pero hindi namin mawari. Pero ang pinaka nakakatakot sa lahat, wala siyang muka. Literal, wala. Parang binura. Tumingin siya sa direksyon namin, diretso sa akin. Tumayo ang balahibo ko. Pakiramdam ko kinilatis niya ako. At sa hindi ko maipaliwanag na paraan, para bang may gusto siyang ipahiwatig. Hindi ko alam. Maya-maya lang, biglang bumukas ang pinto at para siyang bulang naglaho sa likod ng pintuan. Wala kaming sinayang na segundo. Dali-dali kaming tumakbo palabas. Paglingon ko, nakita ko pa siya sa may bintana. Pero mas madilim ang itsura. Mas nakakakilabot. Mas nakakapangapal ng batok. At mas malabo na ang anyo niya. Pero mas mabigat sa pakiramdam. Paglabas namin, ay diretso kami sa room, sa main campus, kung saan naka-assign na matutulog. Nakita kami nung isa sa mga datihan ng teacher na nagpapahinga na. Sabi niya, may narinig akong sumisigaw sa annex. Akala ko kayo. Pero wala na pala kayo doon. Siguro 30 minutes na kaming nakaalis doon nang sabihin iyon ng isang guro. Hindi na kami nakasagot. Pero nag-usap sila ni Ma'am Eloisa sa di kalayuan sa amin. At ang huli niyang sinabi sa baguhang teacher ay, huwag na lang muna kayong maingay at baka matakot pa ang ibang estudyante. Walang naniniwala sa amin sa simula. Pero pagkatapos ng event, kumalat na ang balita sa annex. Wala nang gustong magpaiwan o magpunta doon ng mag-isa. Lalo na sa room kung saan kami gumawa ng props. At si Catherine, bumalik sa school pagkatapos ng ilang araw. Pero hindi na siya nagsalita kahit kailan tungkol sa nangyari. Tulala, laging nakatitig sa bintana. Minsan daw sinabi niya kay Trish, nandito pa rin siya. Ilang taon din bago ako nakarecover sa takot. Buti na lang din talaga at nangyari yon sa taon kung kailan gagraduate na kami. Dahil hindi ko alam kung kakayanin kong pumasok pa ng ilang taon matapos iyon. Wala na po akong naging balita tungkol doon matapos naming makapagtapos. Pero alam ko na baka tikom lang ang bibig ng bawat isang nakaranas ng ganoong katatakutan. Hanggang dito na lang po, Miss Kali. Salamat. Sarah. Magandang araw po, Miss Kali. Gusto ko lang ibahagi itong nangyari sa amin noong 2003 sa bahay ni Tita. Hanggang ngayon, malinaw ko pa rin naaalala ang lahat. Sana mabasa niyo to para may makapagpaliwanag o kahit maintindihan lang namin kung ano ba talaga yung pahiwatig sa amin ng mga kaibigan ko. Si Tita ay nasa abroad, kaya walang nakatira sa bahay niya dito sa Bulacan. Kami ang naatasang magbantay at maglinis ng bahay, magbukas ng ilaw sa gabi, at magpatay sa umaga. Sa pagkakatanda ko, nangyari ito Sabado ng gabi, pagka-out namin sa trabaho ni Joey. Ako nga pala si Paula. Naisipan naming mag-inuman sa bahay ni Tita. Mas tahimik at walang istorbo. Saka may iba pa kaming kasama. Sina Miko, Sarah, Renzo at Abby.
Malaki ang bahay. Maganda pero medyo kupas na yung mga pintura. May 3 palapag, maraming kwarto, at yung ambience parang laging maulan kahit maaraw. Pagpasok pa lang namin sa gate, napansin ko na agad si Joey na parang namumutla. Nilapitan ko siya at tinanong kung ayos lang siya. Ang sagot niya lang, may mabigat ang hangin. Sumagot naman si Miko na kulang lang daw sa alak yun. At nagbiro pa ng mahangin naman daw talaga yung isang kasama namin na si Renzo. Napangiti lang kami at sinabihan ni Renzo si Miko na gago ka talaga. Pero tama siya. Parang may nakakubli sa katahimikan. Parang may mga matang nakatingin sa amin mula sa loob ng bahay. Pumasok kami at umupo sa may sala sa 2 palapag. Doon kami nag-set up ng inuman. Noong umpisa ay masaya pa at ang daming kwento. Sobrang ingay din namin. Tawa kami ng tawa. Pero habang tumatagal, nagiging uneasy lalo si Joey. Ako rin, hindi na mapakali. Dahil ramdam ko na iba na talaga ang pakiramdam niya. Lalo na noong makailang ulit kong nakikita sa gilid ng mata ko na parang may dumadaan na sa likod ng kurtina. Pero pag nililingon ko, wala naman. Si Sarah at Abby, ang unang nagtangkang mag-CR matapos ang ilang oras. Nagulat kami nang biglang sumigaw yung dalawa at nagtatakbo papunta sa amin. Para silang takot na takot at hingal na hingal. Kaagad kaming nagtanong kung bakit at anong nangyari. Bigla silang nagtawanan at sinabing wala lang. Ngumiti naman ako ng pilit. Sila Miko at Renzo naman ay tumawa din ng malakas, kasabay ng dalawa. Maya-maya, paglipas pa ng ilang ikot ng baso, ay nag-CR na din si Miko. Pero pagbalik niya, maputla na ito at butil-butil ang pawis sa noo. Lasing ka na, Miko. Asar ni Abby dito nang makita ang itsura ng mukha nito. Para kang nakakita ng Diyosa sa CR. Pabiro pang dugtong ni Sarah nang makaupo ito sa tabi niya. Ang lamig. Tapos may bumulong sa tenga ko. Bulong niya kay Sarah. Pinagtawa na naman siya ni Renzo. Pero hindi ko nakalimutang nagsimulang manginig ang kamay ni Miko habang hawak ang baso. Habang nag-iinuman kami, may bigla na lang kakaluskos mula sa kisame. Minsan tila bayabag, pero hindi sapat ang lakas para sabihin mong may tao talaga. Hanggang sa bigla na lang parang natulala si Joey na para bang paiyak na. Tumakbo siya papuntang beranda ng 2nd floor. Sinundan namin siya. Nakita naming nanginginig siya. May babae. Nakatayo sa gilid ng hagdan. Nakatitig sa akin. Saad nito. Wala kaming nakita. Pero bigla na lang naming naramdaman na may iba pa sa bahay. Parang biglang naging kulob ang paligid. Tumahimik ang lahat ng kulisap sa labas. At para kaming nilamon ng bahay. Napakalma pa namin si Joey noon. Pero iba na ang pakiramdam ng lahat. Medyo tumahimik na. At nakikiramdam na sa paligid ang bawat isa. Nagpatuloy pa kami. Mga bandang 2:00 ng madaling araw, naisipan naming bumili ng yelo at chichirya. Ako, si Joey, at si Miko ang unang bababa sana ng hagdan mula sa 2nd floor. Pagkatalikod namin sa hagdan, may malamig na ihip ng hangin. Walang bintanang bukas. Tapos bigla na lang nagsalita si Joey. Huwag kayong gagalaw. Nanginginig ang boses niya. Dahan-dahan kaming tumingin sa direksyon ng tingin niya. Sa paakyat ng hagdan, mula sa ground floor, may babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok. Basa.
Nakalutang halos ang paa sa sahig. Hindi siya lumalakad. Parang dumudulas lang ang katawan niya paakyat. Pero ang mas nakakatakot, galit siya. Bakas sa mukha ang matinding puot. At dumiretso ang tingin niya kay Joey. Umalis kayo. Mahina pero malinaw niyang sinabi. Hindi siya nakita ng lahat. Si Joey lang talaga. Pero kaming lahat, nanlalamig ang likod. Para bang tinutusok ng yelo ang batok namin. Nangangapal, nagtitindigan ng mga balahibo. Hindi maipaliwanag na pakiramdam. Hindi namin kayang bumaba. Bumalik kami sa second floor. Pero ang lakas ng presensya niya, kaya't napilitan kaming umakyat pa hanggang third floor. Hindi na namin makontrol si Joey. Takot na siya at umiiyak na rin. Sobrang lakas ng naging epekto sa kanya nang nakita niya. Pinipilit namin siyang pakalmahin kahit kami mismo ay natatakot na rin. Sa taas kami nagtago pero malamig din ang paligid. May nakamasid. Parang may iba pang naroroon. Hindi kami nagkamali. Sa rooftop, may lalaking nakaupo sa kabilang dulo. Nakayuko, punit ang damit, para siyang iniwan doon. Nang biglang tumingin siya, namumutla ang balat at nangingitim ang parteng mata na halos hindi na makita. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit. Walang inik, pero ramdam namin ang bigat ng paglapit niya. Saglit lang iyon at nawala din siya. Sumigaw si Joey. Napayuko at napayakap ng mahigpit sa akin. Umiiyak na itinago ang mukha sa likuran ko. Para kaming mga batang naduwag ng gabing yun. Wala kaming nagawa kundi maghintay. Matagal, tahimik, hanggang sa parang naglaho ang presensya. Nang nagkalakas ulit kami ng loob na bumaba, naroon pa rin ang white lady. Pero ngayon, paikot-ikot siya sa hagdan. Paakyat, pababa, paakyat, pababa. Parang nababaliw. Parang hinaharangan kami. At hindi siya umaalis. Si Joey halos himatayin. Bumulong siya. Hindi siya titigil hanggang hindi tayo naalis. Hindi namin alam kung saan o paano kami makakadaan dahil nakaharang siya doon. At hindi namin mapilit si Joey na bumaba ng hagdan. Paulit-ulit siya na nandun pa daw yung babae. At galit na galit. Sinasabing umalis na kami. Sa isang sulok sa third floor kami nagpalipas ng oras. May ibang presensya doon. Pero hindi kasing bigat ng babae sa hagdan. At hindi gaanong nakakaapekto kay Joey. Kaya doon kami nagdikit-dikit, sumiksik, at naghintay ng umaga. Sa pakiwari ko naman ay hindi na nagpakita kay Joey yung lalaki sa rooftop dahil medyo maayos na siya noon at wala nang kakaiba pang kinilos bukod sa kanina pang takot na hindi maipinta sa mukha niya. Nang tuluyan kaming nakalabas, bandang 5:00 na ng umaga. Buti na lang at umakyat si nanay ng ganoong oras. Hindi na kami nag-usap-usap. Wala nang inuman ulit na nangyari sa bahay ni tita. Hanggang ngayon, ayaw na ni Joey pumunta dito sa lugar malapit sa bahay. At ako, tuwing pinipikit ko ang mata ko, naaalala ko pa rin ang lahat. Yung babae, galit na galit sa amin. Ilan sila doon? Nandun pa kaya sila? Marami pa akong naramdaman sa bahay dahil kami ni nanay ang katiwala doon. Pero wala naman akong nakikita at hindi kasing bigat ng gabing nag-inuman kami doon ang nararamdaman ko tuwing papasok sa bahay ni tita. Ayaw kaya nila ng maingay o ayaw nila na may dumarating na bisita. Hanggang dito na lang. Sana mabigyan niyo kami ng kahit konting linaw. O baka may nakaranas na rin ng ganito sa bahay ng tita niyo o kung kanino man. Hindi ito basta kwento lang. Nangyari to
at hindi ko malilimutan. Paula. Magandang araw, Miss Kali. Hindi ko alam kung bakit ko to sinulat. Siguro dahil sawa na akong dalhin tong karanasan kong mag-isa. O baka gusto ko lang may makabasa. May makaalam. O baka may kapareho ng aking istorya na hindi ko rin sigurado kung maniniwala kayo. Pero sana kahit isang tao lang. Sana maintindihan nyo kung gaano karahas ang katahimikan at gaano katagal nagtatago ang kasamaan. 8 taon ang nakalilipas. Umalis ako sa amin para magtrabaho at tumulong sa pamilya. At dito ako dinala ng kapalaran. Hindi ko siya kilala noon. Hindi ko alam na doon pala siya nakatira. Ang alam ko lang, mura yung kwarto. Malapit sa opisina at may sariling CR. Isang luma pero maayos na paupahan sa may Sampaloc, Manila. Malapit sa call center hub. Maraming kainan at laging maingay sa labas. Pero pag akyat mo sa 3rd floor, parang ibang mundo. Tahimik. Parang walang tao. Ako si Hana. Bago ako sa lungsod noon. Bagong hire. Lahat bago. Maliban sa salamin sa kwarto. Full body mirror. Itim na frame. Nakadikit sa pader sa sulok malapit sa kama. Pinagmasdan ko pa nga nung una. Ang ganda. Ang linaw. Pero may kakaiba sa gitna. Parang manipis na gasgas na hugis luha. O patak ng tubig. Hindi ko na pinansin. Unang gabi pa lang, parang may mali na. Habang nagsusuklay ako, may nakita akong anino sa gilid ng salamin. Maliwanag ang ilaw, sarado ang pinto. Pero parang may dumaang babae sa refleksyon. Mabilis lang. Pagharap ko wala naman. Sumunod na gabi, habang naliligo ako, parang may humaplos sa bato ko. Akala ko lamig lang. Pero pagharap ko sa salamin ng banyo, may basang marka ng kamay. Hindi akin. Minsan habang nakahiga ako, bigla na lang mag-iingay ang salamin. Para bang may kumakalabit mula sa likod nito. Mahina lang, pero tuloy-tuloy. Parang nagkukot-kot. Parang may gustong buksan. Hanggang sa isang gabi, nagising ako. 3:00. Madilim sa paligid, tahimik, pero may maririnig kang mahinang pag-iyak. Hindi sigaw, hindi ungol, iba, parang may humihingi ng tulong, pero hindi makapagsalita ng maayos. Iba yung tunog, parang walang dila. At nung tumingin ako sa salamin, doon ko siya unang nakita. Isang babaeng hubad, duguan, at namumugto at nangingitim ang mga mata. May malalalim na saksak sa tagiliran, sa hita, sa dibdib. Hindi ko nakita ng malinaw pero yun ang rumistro sa utak ko. Putol ang dila. Nakanganga siya habang itinuturo ako. O marahil, tinuturo ang sarili niya. Ang mukha niya bugbog. Ang mata, puno ng puot at panawagan. Napaluhod ako sa takot. Hindi ako makagalaw. At nung sinubukan kong tumakbo, biglang namatay ang ilaw. Pagsindi ko ng flashlight mula sa cellphone, wala na siya. Kinabukasan, tinanong ko si Aling Yoli, ang matandang tagabantay. Parang biglang nawala ang kulay sa mukha niya nang marinig ang salitang salamin. Ay, anak, ikaw ba yung nakaupa sa dating kwarto ni Celine?
Sa kanya ikinuwento ang lahat. Si Celine, call center agent. Si Celine, call center agent. Tahimik, mabait. Gabi ang pasok gaya ko. Maganda, maputi, palangiti, pero mailap sa pakikipagkapwa-tao. Wala ring madalas na bisita. Pero hindi alam ni Celine, minaman-mana na pala siya ng ibang nangungupahan mula sa second floor ng building. Naghahanap lang ng tamang tiyempo para sa kanilang pinaplano. Isang gabi, habang nagpapahinga, may dalawang lalaking hayop ang sumira sa katahimikan. Sinira ang kandado, pinilit, ginahasa, binugbog, sinaksak, 15 beses at pinutulan ng dila. Itinago siya sa ilalim ng maliit na lababo. Nakabaluktot, wala ng buhay. 2 araw bago natagpuan ang katawan niya. Walang nakakita, walang ingay, walang saksi sa buong pangyayari. Pero ang hinala nila noon ay sila yon. Ang 2 lalaki na palaging nakatingin at bukang bibig si Celine. Walang tumayong testigo maliban sa salamin. Sinubukan ng alisin ng ilang beses yung salamin sa kwarto. Sirain o basagin. Pero bago pa lang gagawin, ay may nangyayari ng masama. O nagkakasakit ng malubha ang gumagalaw doon. Kaya hindi na iyon inalis. Siguro baka raw para maalala siya o para hindi makalimot ang mundo sa pangyayari sa kanya. Pero ang totoo, siguro ayaw niyang umalis dahil hindi niya matanggap. At ako, hindi ko alam kung pang-ilan na ako sa nakaranas ng ganoon. Makalipas ang pagpatay sa kanya, nakakapangilabot na pangyayari na hindi ko talaga magawang makalimutan. Minsan tatayo siya sa likod ko habang nagsusuklay ako. Para siyang nakatitig sa akin. Minsan napapansin mo na lang rin na para siyang may sinasabi na parang bumubuka yung bibig niya. Ganoon yung nakikita kong refleksyon niya sa salamin. Kahit gustuhin kong umiwas dahil sa sobrang takot. Para akong hindi makakilos at makagalaw, hindi makasigaw. At isang beses, naglakas loob ako. Tinry kong isulat. Anong gusto mo? Kinabukasan, sa pagsasalamin ng banyo, may sulat. Makinig ka. Kada gabi, mas nagiging totoo siya. Minsan mararamdaman mo ang dampi ng malamig niyang kamay sa balikat. Minsan gigising kang parang may bumubulong sa tenga mo pero walang boses. Hanggang sa isang gabi, habang umiiyak ako sa takot, hindi ko na kaya. Sinigawan ko ang salamin. Ano bang kailangan mo sa akin? At doon ko siya nakita sa pinakamalinaw na paraan. Si Celine, luhaan, bugbog, walang dila, pero tinitingnan ako ng diretso, hindi galit, hindi nananakot. Nagmamakaawa siya. Parang gusto niyang may makaalala, may makinig. At ngayon alam ko na, ngayon ko rin lang naintindihan. Hindi siya humihingi ng hustisya. Hindi siya nagpaparamdam para manakot. Gusto lang niyang may makaalam ng totoong nangyari. Na sa isang mundong napakaingay, may isang babae na namatay ng tahimik. Walang sigaw, walang laban, walang ingay, walang nakarinig. Pero tinawag niya ako noon. At marami pang sumunod. Alam ko, nandun pa siya, naghihintay sa mga uupa. Magandang araw po sa inyo, Miss Kali. Nangyari po ito medyo matagal na rin.
noong ako'y nag-aaral pa sa sekundarya dito sa probinsya ng Quezon. Tawagin nyo na lamang po akong June. Usap-usapan na po sa aming paaralan ang ilang mga kababalaghan, mga paramdam at pagpapakita, pero hindi ko po ito masyadong iniintindi. Freshman pa lamang kami noon at iilang araw pa lamang ang nakalilipas simula nang magbukas ang klase. Sa mga panahong iyon, wala naman po akong nararamdaman o nakikitang kakaiba. Hanggang sa dumating ang isang araw na may bagong salta sa aming klase. Isang transferee na tawagin natin sa pangalang Dante. Katabi ko siya sa upuan at mabilis naman kaming naging malapit sa isa't isa. Isang hapon, sa unang subject namin pagkatapos ng lunch, agad kaming pumasok sa classroom. Kasalukuyang nagche-check ng test paper si ma'am. Dahil hindi pa oras ng klase, nakaupo siya sa kanyang desk sa unahan ng classroom at abalang-abala sa ginagawa. Biglang sinabi ni Dante na parang sumasama ang kanyang pakiramdam. Hindi niya raw maipaliwanag, basta bigla na lang daw lumamig ang paligid. Sabi ko, baka dahil kami pa lang ang nasa loob ng silid. 3 lang kami noon. Hindi pa kasi tapos ang recess ng iba. Maya-maya, nagsimula nang pumasok ang mga kaklase namin. At doon na namin napansin ang isang batang babae na nakatayo sa tabi ni ma'am. Maaliwalas ang mukha niya. Nakasuot siya ng parang Sunday dress. May 2 ipit sa magkabilang gilid ng kanyang buhok na may mga ribbon pa. Nakasuot siya ng black shoes at lumang estilo ng puting medyas. Baka luma ang kanyang ayos, pero malinis tignan. Nakangiti siya sa aming dalawa ni Dante. Tila ba magiliw na magiliw. Ngumiti rin kami sa kanya. Iniisip namin na baka anak siya ni ma'am. Malapad ang ngiti ng bata at titig na titig sa amin. Wala pa kaming naibubulong sa isa't isa ni Dante. Pareho lang kaming nakatingin at nakikipagnitian sa bata. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkatinginan kami ni Dante. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero nakita ko na pawis siya. Kahit kanina lang ay sinasabi niyang malamig ang paligid. Ako naman ay unti-unti nang nakakaramdam ng kaba. Ilang segundo lang iyon, pero parang matagal. Tumingin muli kami sa unahan para tingnan ng batang babae. Sa pagkakataong iyon, nag-iba na ang kanyang anyo, madumi na ang kanyang damit, puro putik at may mga mantsa ng dugo. Sabog at magulo ang kanyang buhok. Nakangiti pa rin siya, pero ibang-iba na ang dating, nakakikilabot. Hindi ko maipaliwanag ang itsura niya, pero sa pakiramdam ko, hindi ito pangkaraniwan. Mabigat, madilim, at nakapanghihilakbot. Ang huling rumihistro sa isip ko ay ang kanyang malapad na ngiti, mas malaki, mas masama, habang nakatingin sa direksyon namin ni Dante, at bigla siyang kumilos. Parang tinangay ng hangin. Mabilis na lumapit sa amin. Gulat na gulat ako. Napatalon ako sa kinauupuan ko at natumba ang bangko. Tumakbo ako palayo mula sa direksyon na tinahak ng bata. Ilang segundo lang iyon at biglang nanigas si Dante. Nawalan siya ng malay. Nagulat din ang mga kaklase namin, si ma'am, pati siya'y nabigla. Ako pa rin ang unang lumapit kay Dante, pero agad din namang sumunod si ma'am at ang ilan pa naming mga kaklase. Maya-maya, nagmulat si Dante, pero bigla siyang tumawa, isang kakaibang tawa, at nagsalita nang hindi namin maintindihan. Hanggang sa naging bayolente na ang kanyang kilos. Nakakasakit na siya ng mga kaklase namin, kaya't pinagtulungan na namin siyang hawakan.
Marami kaming nagtulong-tulong, pero ang lakas-lakas niya. Nagkagulo sa loob ng silid. May mga dumating pang ibang guro para tumulong. Halos 30 minutes siyang ganun. Nagwawala. Pero para sa amin, parang napakatagal. May ilang guro na nagpahid at nagpasingot sa kanya ng kung anong langis. Nang tumigil siya, para siyang lantang gulay. Hingal na hingal, pawis na pawis, at pagod na pagod. Wala raw siyang naaalala sa nangyari. Hindi siya agad kinausap. Pinagpahinga muna siya sa loob ng silid. Nakita kong saradong-sarado na ang classroom, pati ang mga bintana at pintuan. Siguro para walang ibang estudyanteng makakita. Bago kami palabasin, kinausap kami ng mga guro. Huwag daw munang pag-usapan ng nangyari. Huwag munang maingay. Ika nga nila. Pinalabas ang iba naming kaklase. Naiwan ako at si Dante. Ako ang unang tinanong ng isa sa mga rumesponding guro. Sabi ko ang alam ko lang, sinabi niyang masama ang pakiramdam niya. Doon ko naalala ang lahat ng mga sumunod na nangyari. Ang batang babae. Tinawag ko agad si Ma'am na nooy kinakausap si Dante. Sinabi ko sa kanya na akala ko ay anak niya yung batang nakita namin. At laking gulat ko nang iyon din ang kinuwento ni Dante sa kanya. Kitang-kita ko ang takot sa mukha ni Ma'am habang kinukuskus niya ang kanyang braso. Tila ba kinikilabutan siya ng husto. Pinagsuot kami ng rosaryo ng isa pang guro. Huwag daw muna naming aalisin hanggang makauwi o kahit sa mga susunod na araw. Hindi na kami pinapasok sa mga klase noong araw na iyon. Sa office muna kami pinaghintay. Pakiramdam ko, sanay na ang ilang guro sa mga ganoong sitwasyon. Kahit may mga nagulat, makikita sa mukha nila na para bang hindi na ito bago sa kanila. At totoo nga po iyon. Dahil bago ako magtapos, marami pang sumunod na nangyari. Susubukan ko pong magpadala ulit ng kwento kapag may panahon ako. Maraming salamat po sa pagbabasa. Hanggang sa muli.